dalawang batalyon ng PNP Special Action Force, PNP SAF, ang pinadala sa Davao, mga kabunyog. So, iba to iba tong sitwasyon na to. Anong dahilan? Ba't pinadala? Mayroon bang aarestuhin doon? Sinong aarestuhin? Aarestuhin na ba si Kibuloy? O aarestuhin na si Duterte? O kaya kung hindi naman dahil may aarestuhin kaya pinadala doon, ano kayang dahilan? O yan ang ating topic ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. So ito mga kabunyog, may bagong development tayong pinag-uusapan ngayon. Nagpadala nga po ng 2 batalyon. Pag sinabi pong 2 batalyon, malaki yan eh. Mga kabunyog, malaki ang 2 batalyon. Kasi ang isang platoon, pag sinabi nating isang platoon, 21 yan. 21 ang isang platoon. Kung isang company, 3 platoons yan. 3 platoons, di ibig sabihin ng isang company ay kung 21 times 3, 63. 63. Ang isang batalyon, 3 companies. Di 63 times 3. 63 times 3. 189 ay 2 batalyon di times 2. Ibig sabihin mga 378. 378 katao ang pinadala doon. PNP po yan, pero hindi mga ordinaryong personnel yan ng PNP. Sila yung panlaban ng PNP. Yan yung tinatawag na Special Action Force. Anong dahilan? Nito po kasing linggo na to, maraming nangyari dyan sa Davao. Sige, pakita ko ito. Lakihan ko to. O yan mga kabunyog. Kita nyo? O yan. Dito sa una, the police officers in Davao Region have been relieved from their posts to pave way for the investigation. Kasi ang nangyari, cleansing or political vendetta, 40 Davao City police officers ordered relieved. O yan Ano po yan? Matindi po yung ginawa kasi ngayon sa Davao. Napahamak sila dahil kay Basti Duterte. Bakit? Ay kasi naman, sumunod sila sa order ni Basti. Sinabi na kasi na ang approach ng kasalukuyang administrasyon ni PBBM sa droga ay hindi na katulad nung panahon ni Duterte na madugo, tukhang, AJ case. Ngayon hindi na. Ang approach ngayon ng administrasyon ni PBBM o ni Marcos Jr., ang slogan nga ng DILG, buhay ay ingatan, droga ay ayawan. O di ba? Bida. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Bida. Yan ang approach ngayon ng DILG at ng administrasyon ni PBBM pagdating ni Marcos Jr. pagdating sa droga. Ay itong mga pulis na ito ng Davao, pagsabi ni Baste, magsisimula na tayo ng war on drugs na katulad nung panahon ni Digong, nung kanyang ama, ay kaagad-agad naman nagpakitang gilas yung PNP. Ilan kaagad yung namatay? 7 yata yun sa loob lang ng 3 araw. Kaya anong ginawa ng DILG? Nirelieve yung mga PNP. Ngayon, ayan 40 pulis ng Davao City, pati yung kanilang chief of police, rinilieve muna. Ano yan Yan ang nangyayari. Ngayon, kasabay ng pag-relieve ng mga pulis na yan, marami, 40 nga Nagpadala ang PNP Special Action Force ng 2 batalyon ng PNP SAF. Yan. Anong dahilan? Una, pwedeng baka mayroon ng aarestuhin. Baka may tip na si kanila na, di ba sinabi ko to sa vlog ko mga kabunyog, hindi tayo kumbinsido sa pwersa ng PNP sa Davao Kung aarestuhin talaga si Kibuloy, magpadala ng pwersa galing sa labas. Mukhang nakarating na sa DILG at sa PNP ang aking suggestion. Di ba mga kabunyog? Yan yung sinuggest ko Para maaresto talaga si Kibuloy, dapat ang maghunting kay Kibuloy ay mga outside force na ng PNP. Hindi na maaasahan yung mga Davao na yan. Buti naman ngayon may pinadala ng 2 batalyon ng SAP. Para mukhang may lead na sila. Baka aarestuhin na si Kibuloy.
O kaya, baka naghahanda na ang PNP kasi sabi di ba ni Trillanes, posibleng mga buwan ng Hunyo o Hulyo, ilalabas na ng ICC ang arrest warrant kay Duterte. O baka ano na to? Ha? So, hindi natin alam, alin man sa dalawa na yan, posibleng aarestuhin na. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. So, SAF, fighting unit yan ng PNP Special Action Force. Malaki. Kasi almost 400 yan. 400 katao yan, 2 batalyon eh. Pag sinabing 2 batalyon, 3 companies kasi ang isang batalyon. Ang isang company naman, 3 platoon. Ang isang platoon, mga 21 yan kasi 3 squad, 31 katao. So malaki po yan. So ano ang posibilidad? Posible ngang may baka may aarestuhin na, kailangan na ng augmentation force. Kaya siguro pinadala yan. Pangalawa mga kabunyog, kung hindi man may aarestuhin, tungkol ito sa destabilisasyon. Kasi mukhang may namumonitor ang administrasyon ni Marcos na mga galawan ng destabilisasyon. Kung mayroong destabilisasyon, magsisimula yan sa Davao. Kaya nagpadala na siguro doon ng ng Special Action Force. Pangalawa, kung hindi man dahil sa destabilisasyon, parang baka precautionary measure, hakbangin na ginawa ng PNP dahil nga nirelieve yung 40 tauhan o official ng PNP Davao City at saka yung Chief of Police. So baka magkaroon ng mga sentimento ang mga tauhan at officials ng PNP Davao City, kaya para ma-counter yan, nagpadala ng additional force ng PNP. Kasi siguradong masama ang loob ng ilang PNP officials at personnel dyan. Imagine niyo i-relieve mahigit 40. So ibig sabihin sa parte ng administrasyon ni PBBM, naghahanda na dyan sa mga nangyayari sa Davao. Una, mainit ang sitwasyon sa Davao kasi nga tinanggal yung chief ng pulis. Pangalawa, nirelieve yung 40 pang mga tauhan at opisyal ng PNP Davao. So medyo mainit sila ngayon dyan. So pwedeng may uudyok dyan, may nagpo-provoke dyan. So para mabantayan yung mga pwedeng provokasyon na ginagawa, nagpadala ng 2 batalyon ng PNP. Yan ang isang pwedeng dahilan. Pangalawa, posibleng ang may aarestuhin na, posibleng may lead na, malapit nang maaresto si Kibuloy. Kailangang padala ng additional o augmentation force doon. O kaya, dahil nga sinabi ni Trillanes na posibleng lumabas na ang arrest warrant ng ICC, so naghahanda na, nag-deploy na doon ng pwersa ng PNP SAF. O yan, so yan ang mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang tingin nating nangyayari dyan. Hindi na alin man doon pwede yon. Una, ulitin ko, ang sigurado kasing nangyari ngayon, tinanggal yung Chief of Police ng Davao dahil nga sa kagagawa ni Baste, napahamak sila kay Baste. Nagtukhang sila eh. Sinunod nila ang sabi ni Baste, samantalang hindi na yun ang strategy ng kasalukuyang administrasyon. So nirelieve yung PNP chief ng Davao City. Pangalawa, nirelieve yung 40 na officials at personnel o tauhan ng PNP Davao. So siyempre mayroon yang epekto. Ibig sabihin baka mag-create yan ng mga destabilisasyon dyan. So nagpadala ng SAP 2 batalyon. May tanong kanina, ilan ba yan? 378 katao ang 2 batalyon. Pangalawa, kung hindi man yan tungkol dyan, posibleng may aarestuhin na. Nagpadala na ng augmentation force. Okay? So yan mga kabunyog. Ang dito, ang babantayan, itong mga pulis na ito ng Davao, nirelieve. Kasi naman, sinabihan na silang wag nang susunod sa mga Duterte. Ito kasing mga PNP, lalo itong sa Davao, sunod-sunuran kasi sila kay Duterte. Sinabihan na ang patakaran sa droga, war on drug, o kampanya kontra droga ng kasalukuyang administrasyon ay ang tawag bida. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Ibig sabihin, intensified ang anti-drug campaign, pero wala nang iwasan na yung mga pagpatay. Hindi tulad nung panahon ni Duterte. So ibig sabihin,
Ganun na ang approach na in-outline o ibinaba ng administrasyon eh. Dapat nagsunod na doon. Eh ang problema ng Davao PNP, nag-speech si Baste. Sabi niya, isusulong na daw ng Davao City ang war on drugs uli. O ang ginawa naman ng PNP chief, pinatupad kaagad. Sa loob lang ng 3 araw, may 7 namatay. O nagnabas ngayon ng order ang DILG. I-relieve ang PNP chief ng Davao City. At yung 40 tauhan at opisyal ng PNP Davao, i-relieve din. O, medyo mabigat yan kasi malaking bilang yung 40. Ha? At saka PNP chief mismo ni-relieve. Ranggong colonel yata yun. So ngayon, para ma-anticipate yung posibleng destabilisasyon o mga galaw-galaw dyan sa Davao, nagpadala ng SAP. Pero hindi lang yon. Sa tingin ko nga, related din ito, baka aarestuhin na si Kibuloy o naghahanda na sa pag-aresto kay Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan. Basta po tayo, lagi lang po tayong para sa katotohanan, lagi po tayong para sa bayan, bunyog, party list po ang ating suportahan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.